Arthur, ano ba? Kinakausap pa kita. Pa, hindi ko gusto maging psychiatrist. Hindi ko naman sinabing gustuhin mo eh. At anong gusto mo? Ang pagsusulat? Ang kailangan ng mundo ay ang totoong kwento. At hindi ang walang kwentang pantasya mo. Pero pa, wala nang pero-pero. Kukunin mo ang course ng psychology sa ayaw man at sa gusto mo. Hindi ka magsusulat. Dahil kung hindi ka makatatanggap ng sustento mula sa amin ng mama mo. Love, bakit? May problema ba? Itigil na natin to, Arthur. Bakit? Hindi na kita mahal. Hindi ko na nakikita ang future ko sa'yo. Ayoko nang sayangin ang oras mo para sa akin. Kayla, teka muna. Ayusin natin to. Pag-usapan natin to. Baka pwede pa nating ayusin ang isa't isa. No, but I made up my mind, Arthur. Sorry, but I have to go. Kayla! 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 Sabi nila, mas gumagaan daw ang buhay kapag tayo ang pumipili ng kapalaran natin. Pero paano kung hindi? Paano kung hindi pwedeng pumili? Tayo ba talaga ang dapat pumili ng ating kapalaran? Tara, samahan niyo ako sa kwento kong ito. Hi guys! Welcome to my vlog! And now, we're here sa Marinduque. And ngayon, nakikita ko pa lang na super ganda na pala talaga dito. And mamaya, we're gonna visit sa iba't ibang places dito. So, tara na! Andito na po tayo. Sir? Sir, ito na po yung bahay nila Aling Rita. Ay, pasensya na kuya. Sige po, okay lang po. Ito po bayad. Thank you po. Thank you po. Pasensya na po. Thank you po kuya. Lola! Lola! Dito na po ako! Ay, Apo! Lola! Tumagin na! Lapak na po. Apa, laki-laki mo na, Apo. Ang gwapo-gwapo mo pa. Siguro may nobya ka na, no? Ay, naku po Lola. Wala pa po. Mano po? Ay, tara, pasok tayo. Ay po. Eh, bakit naman wala ka pang nobya? Ikaw gwapo-gwapo mo. Wala pa pong dumadating ulit, Lola. Saka aral po muna bago pa ipag-girlfriend. O siya, darating din niyang babae para talaga sa'yo ako. Tara, kumain muna tayo. Sigurado akong nagutom ka sa biyahe. Alam kong darating ka. Kaya pinagluto kita ng paborito mong sisig. Sisig? Yun! Parang nasa Pampanga pa rin po pala ako niya, Lola. Kahit nandito na po ako sa probinsya natin sa Marinduque. Wapen! Manyaman! Nasaan ba itong si Jillian? Jillian! Bakit hindi ka pa lumalabas dito? Kakain na! Nandito na rin si Arthur! Talaga itong batang ito, oh. Lola, kamusta naman po kayo dito? Eto, mabuti naman kami. Kaya lang, madalas akong mag-isa. Kasi itong si Jillian, laging nasa seminar daw. Lola, ano nga po yung course na kinuha ni Tita Jillian? Ebi kong iho. BA Kumpunay! Pwede ba huwag mo na akong tawagin tita? Nakakatanda eh, magkaedad lang tayo. Ate na lang. Opo, Tita. Ate Jillian. Eh di, marami na kayong film projects yan. Sinabi mo pa. Kaya nga natutuwa ako kasi nandito ka na eh. Di ba part-time writer ka? Opo, gumagawa na din po ng mga writing advice content. Pero
Sinisikreto ko lang po yung kailang mama at papa. Sigurado, magagalit na naman yun kapag nalaman na may susulat na naman ako. Ay, ganun ba? Pero ang astig writer/content creator. Pamangkin ko yata yan. Pero, di ba psychology ang course mong apo? Tama po kayo la. Kaya lang, kulelat po ako sa course na yun. Kaya nga po ako nagpunta dito para gawin yung intervention project ko. Para makahabol sa graduation. Ay, saan ka pala? Sige nga. Anong tingin mo sa akin? Sure ka? Pasaway. Kalog. Saka, alam mo Lola, maraming crush yan siya. Ay, naku na, huwag ka maniniwala dyan. Hindi po totoo yun. Good girl kaya ako. Ikaw, Jillian, ha? Baka inaatupag mo pag boyfriend dyan, ha? Naku na, malabo po. Siguro pag pinayagan mo na po ko lumabas ng alas 6 ng gabi. Hindi ka pinapayagan lumabas ng gabi? Samahan mo ko mamayang gabi. Gagala tayo, Tita Jillian. Sinabi na wag akong tawagin tita eh. Oh, tapos na ka na bang kumain, Arturo? Opo, baka si Tita gutom pa. Pasabi ka talaga, Arturo. Ate Jillian, samahan mo na ako lumabas. Saan ba tayo pupunta? Baka pagalitan tayo ni nanay. Gusto ko lang tingnan tong lugar ninyo. Saka, naipagpaalam na din kita kay Lola. Ililibre kita ng Samji. Sanji? Walang Sanji dito. Ang meron dito, Mirna's Burger. Sa unang kagat, tinapay lahat. Tsaka gabi na. Malayo ang restaurant dito. Diyan na lang tayo sa street food. Ah, ganun ba? Tara, fishball na lang. Tara na! Eto na, sasama na. Nay! Maalis na po kami ni Tita. Sige, ingat kayo. Sige po. Ate, ang bagal-bagal mo nang maglakad. Teka lang, kinikilig pa ako eh. Oh, sa una lang yan. Tara na nga. Ay, babe, broken yan? Sinasabi ko lang po na ang kilig sa una lang. Kalupating kinilig ko. Kapag naglalakad, sa daan tumitingin. Hindi sa likod at hindi dumadaldal. At isa pa, hindi ako kalapati. I don't need your explanation or sorry. Just don't block my way, okay? Arturo, hindi ka na. Don't need your explanation, okay? Arturo, ano ba? Tutuloy pa ba tayo? Oo nga pala. Yan kasi. Ikaw kasi. Iyaan mo na nga yung babae na yun. Ganun talaga yun. Galit sa mundo. Wala kasing boyfriend. Walang boyfriend? O bakit? May balak ka? Wala. Naku, good luck sa'yo. Tigre yun. Wala naman. Pero parang nahanap ko na yung babaeng gusto ko. Hindi ka na nga. Doon na lang tayo kay, Mirna's Burger. Loko, magkano po yung burger? Meron kami special offer. Buy one take 30 lang. 30 po. Ang sarap niya. Oh, ito. Gusto mo? Oh. Sarap yan. Oh. Sarap, no? Ikaw. Sarap. Ang gwapo. Masarap yung burger ko. Masarap yung burger ko sa'yo, no? May bagong burger, oh. Parang mas masarap dun, ah. Oo nga. Mas masarap talaga yung burger ko, no? Magandang gabi po, Nay. Lola. Magandang gabi. Magandang gabi po. Saan naman kayo nang galing na dalawa kayo, ha? Lola, ang ganda-ganda mo talaga. Naku, ako'y binola mo pa. Kanina pa handa ang hapunan. O siya, sige. Kumain na kayo dyan at ako'y matutulog na. Sige po, Lola. Magpahinga na po kayo. Ala, sige. Good Good night night po. po, Nay. Tara, kain na tayo. Ate, ano nga yung pangalan ng babae kanina? Alin yung binangga mo? Bakit mo tinatanong? Wala. Gusto ko lang malaman. Masama ba? Palusot ka pa. Ang pangalan niya ay Alice Jane Perez. Pero mas kilala siyang EJ dito. Graduating siya ng BA-Com. 21 years old na yata siya. Ang bahay niya, dyan lang sa may kanto. Tapos, kaibigan siya nung pinsan mong si Diana kaya tinawag siya kanina.
Wala pa siyang boyfriend kasi sabi nila mahirap daw siyang ligawan kaya walang nagtatangka. Siguro naman hindi mo na itatanong kung bakit kasi naranasan mo kanina yung bagsik niya. O ano, may gusto ka ba bang malaman? Grabe talaga to si ate. Pangalan lang yung tinatanong ko. Hindi ba yung data? Madali lang akong kausap eh. Ikaw tong side graduating dito pero ang dali-dali namang i-predict. Di mo sure? Oh, di ka nakakain? Hindi na. Nabusog na ako sa burger at street food kanina. Ano? Good night na ate. Mauna na ako ha. Nabangga ko siya at pinagalitan niya ako. Lesson, don't mess up with wild boars. Sinasabi ko na nga ba eh. Lakas naman nagandaan mo sa kanya, Arthur. Ate naman, bakit ka nandito? Hindi ka ba naturuan ng privacy? Eto naman, makikichismis lang eh. Eh, ano ang kailangan mo? Wala, hindi kasi ako makatulog. Tsaka, natutuwa ako kasi may makakakwentuhan na ako dito sa bahay. Kaso parang busy ka yata, kaya sige, huwag na lang. Sus, hindi naman. Ano ba pagkakwentuhan natin? Naisip ko lang kasi yung sinabi sa akin ni nanay na uuwi ka dito. Kasi kung ako yung papipiliin, mas gusto ko sa Pampanga. Semi-city, semi-province. Oo nga. No choice eh. Kasi, kailangan ko makahabol sa graduation. Bumagsak kasi ko sa 3 subjects namin. Puro major pa. Oh, I see. So that explains Project EJ. Siya yung subject mo? Sana. Ang interesting niya lang kasi. Hamakin mo. Ang tapang niya, para sungitan yung isang tulad ko, na hindi pa nga niya ako kilala. That girl is perfect subject. And I will be needing your help, ate. Ang taray! English! I'll think about it. Sige na. Help me to graduate at least. To graduate lang, Arturo, ha? Don't fall in love sa tigre. Subject lang siya. Nothing else. Di mo sure. Nagabi po muna tayo. Salamat, anak. Jillian, anak, ikaw ay pumunta muna sa palengke. At ikaw bumili ng ating mga kailangan dyan sa kusina. Sige po na, isasama ko na rin po si Arthur. Sige. Arthur! Umising ka na. Samahan mo naman ako mamalengke. Ate naman, natutulog pa ako. Ikaw na lang. Sayang, madadaanan pa naman natin yung Project EJ mo. Sige ka. Project AJ? Natutulog. Tara na! Wow, outfit ah! Akala ko ba natutulog ka pa? Tara na! Aray ko! Arturo! Jillian, di ba tayo uuwi? Aba, mas nareklamo ka. O sige, walang Project EJ. Pinagsasabi mo? Ang sabi ko po, wala ka na po bang ipapadala? Kaya ko pa. Dagdagan mo pa. Tapos mga palusot mo, hindi benta. Kundi lang talaga kita kailangan. Ikaw na naman? How many times do I have... Oh, miss, kalma. Huwag kang gumawa ng eksena. I'm not blocking your way. Apat sumasagot ka pa? Mga kabarangay, Miss, teka lang. Huwag kang mainis. Alam ko, mali ko naman ako ah. Gusto ko lang humingi ng pasensya. I don't accept sorries. That's cliche. Ano ba gusto mong gawin ko? O eto. Sorry. Ulitin mo. Pero bago yan, mga kabarangay! Mga kabarangay! Panoorin niyo siya, oh! For project lang daw! Go! Whatever. Nawawa naman. Sino to si Arthur? Saan ka ba nagagaling, Arturo? Unang itanong, uwi na ba tayo? Oo, tara na. Mabawi ako. Please don't block my way. Magandang umaga po, kuya. Magandang umaga rin po. Kami po yung namamahagi ng pasubo. Pwede niyo po siyang basahin kapag meron po kayong free time. Tao po. Magandang umaga po. Magandang umaga po, kuya. Magandang umaga din po. Ano pong atin? Kuya, mamamahagi po kami ng libre pong babasahin.
Ito, libre? Opo, libre po yan kuya. Ayos ah. May libre pa pala ngayon. Salamat ha. Sige, wala ka naman po kuya. Ito na po kami. Sige po. Lola! Lola! Tingnan mo po ito oh. Di ba dito po ito? Ayan po oh. Oo, Apo. Dito nga yan. Saan mo pa nakuha? Ito, Apo. Eh, may mga kabataan po namimigay dun sa labas. Patingin nga! Si ate naman Nay, dito yan! Yan yung isa sa mga lugar na magandang puntahan. Napunta mo na. Hindi pa. Hindi naman pala eh. Punta natin. Sus! Sigala ka na naman. Hindi ka pa nakakapag-ayos sa sarili mo? Tamo, di ka pa pala Ay, nag-aayos eh. Di ka man lang kasi naliligo ate. Ay, hindi ka pa naliligo eh. Hoy, naligo Ba't di na ka ako! doon? Uy, kanina ka ba dyan? Kain ka na daw! Teka lang, natutuwa pa ako sa pinapanood ko dito. Ano ba yan? Basta, susunod na lang ako doon. Ang sungit naman nito. May dalaw ka ba? Wala. Basta, sunod ka dun ha. Kain na tayo. Kala mo nakalimutan ko na yung ginawa mo sa akin. Babawi ako. Miss, don't lock your way. Good morning, Arthur! Ano, may dalaw ka pa rin ba? Yung sasabi mo ate. Wala. Just don't block my way. Huy, yung pinagtulugan mo dito. Hindi mo lang inayos. Ay, natulugan pa nga. Ay, ang galing. Nalawayan ka pa nga. Pag minamalas ka nga naman, oh. Grabe naman. Hi. Naglalangoy ka ba sa panaginip mo? Manong, para na po. Miss, excuse me. Miss, you're blocking my way. Thank you. Next time, don't block my way, ha? Sabi sa'yo, babawi ako eh. Ate Jillian, anong meron dito? Rating conference daw. Sabi nga nila, ubos na daw yung slot eh. Puntahan ko lang si Bea ha. Dito ka lang. Bea! Kuya ate, huwag mo akong iwan. Parang bata yung paiwan. Bago pa lang kasi ko dito, miss. Saka, alam mo na, baka mapahamak pa ako dito. Mga tao kasi ngayon, di mo alam kung mapagkakatiwalaan pa ba o hindi. Meron pa nga, di ka pa kilala. Tinulugan ka na, tinuluan ka pa ng laway sa balikat. Hey, mister. I never planned to harm you. Are you accusing me? Wala akong sinabing ikaw. Napaka-defensive mo naman. Nakaka-stab mo ba ako? Not. Go ahead. Ano ate, may slot pa ba? Meron pa daw. Tara. Sige. Tara, dito po tayo kuya. Ayos ah.
Pati student, organize. Opo kayo. Tara, dito po. Dito po tayo sa Paano ba maging mahusay na manunulat? Yan ang unang tatalakayin natin sa ating aktibidad na CPI Writing Conference. Nay, tutuhan ko na po kayo. Ay naku, iho, salamat. Arthur, ang pangalan mo, hindi ba? Opo, wala po kayong kasama? Si AJ, may binili ang sandali. Ikaw ba? May binili lang din po ako. Uuwi ka na ba? Opo, pauwi na din po. O, ayan na pala si AJ. Sumabay ka na sa amin pa uwi. Huwag na po, magsasakay na lang po ako. Naku, wag nang mahiya. AJ, ipasok mo na itong dala ko. Sige na, sakay ka na. Mister, sasakay ka ba o hindi? Sige po, Nay. Okay. O, sige. Sama itong lalaki ito. Ubay pa kasi. Kailan ka pa pala sa probinsya, iho? Magtatatlong linggo na po. Ah, mabuti naman at nakabakasyon ka dito sa probinsya ng lola mo. Opo, ay may kailangan lang pong tapusin para sa project ko po eh. Anong course mo? BS Psychology po. Aba, magandang course yan. Dito na lang po. Dito na lang po. Mamaya ka na lang umuwi. Sa bahay ka na lang kumain ng tanghalian. At huwag kang tatanggi. Ang gagawin natin dito? Mamahaling restaurant po. Magsasanggi, libre ko, ayaw mo? Libre mo ba? Mauna na ako doon. Umorder ka na, pupunta lang ako sa comfort room ha. Tita mo, iiwan mo na naman ako. Doon na lang ako. Basta, dyan ka lang, babalik ako. Kung order ka kahit anong gusto mo, akong bahala. Big time pa ngayon ha. Just enjoy! Hello, Diana. Nandito na ako. Beb, nandito na din kami. May binili lang kami sa group ni Bella. Punta ka na lang sa table 12 na pa-reset na namin yan. Ate, table 12 daw. This way. Babes, punta ka na dito sa table 12. Oo, kadate yan ni Bella. Kunting mo na lang muna. Hi. Anong hi? Sa amin naka-reserve yung table 12. Nauna kasi kami ni Ate Gillian. Nag-CR lang siya. Mister, sa amin nga itong table 12. Kami yung nagpa-reserve nito. Ma'am, sir, order niyo po. Ate, wala pong order ng sisig. Kasi nga, kami yung umorder niyan. Isa pa, kami talaga yung nagpa-reserve ng table 12. Naka-reserve po yan sa pangalang Alicia Jane Perez at Arthur de la Vega. Kayo po yan, tama? Diyan, ano naman sinasabi ko na nga ba? Teka lang. Kainin mo na to. Anong kainin? Kainin mo mag-isa mo. Total, gutom ka naman, di ba? Oh, bakit umalis? Wala eh. Palpaklanan nyo. Sa susunod, kapag isa-set up nyo ako, sabihin nyo naman sa akin. Arthur, sorry na ako eh. Sa akin ng pagkain. Hoy, Diana. Nakakainis kayo. Ang gagaling nyo mag-set up, ha? Beb, baka kasi gumana lang. Bala nga kayo. Miss, sorry ah. How many times do I have to tell you that I don't accept sorries? Oo, alam ko. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo na wala akong kinalaman doon. At na-set up down din ako. Reasons? If ever I knew, baka ikaw pa nagplano nun. Miss, wala akong kinalaman doon. At hindi ko gagawin yun. Whatever. Miss AJ! Arthur! Tulong! Tulungan niyo ako! Dali natin siya sa ospital! Nay? Nay, gising na po si Arthur. Wala. Ano po nangyari sa akin? Dok! Dok! Ang ina na ang bata. Gising na po ako. Masakit pa sa'yo.
Dok, ano pong nangyari? You were hit by a motorcycle and it resulted in wounds. Luckily, walang injuries. Minor lang ang case mo. For now, your vital signs are getting good. You just need to take some rest. And maybe tomorrow or the next day, you can be discharged. Nay, maiwan ko po muna kayo. Ilang oras po walang malay? Sabi ng doktor, alas 9 ka daw kagabi sinugod dito. 4 na oras mula ngayon, 1 araw ka na nandito sa ospital. Ano ba nangyari? Nagsusorry po ako kay AJ. Tapos, inabol ko siya. Kaso may paparating na sasakyan. Yun na. Hindi ko na maalala kung ano nangyari. Good afternoon, La. Magandang hapon po. AJ, kumusta ka? I'm fine. Don't worry about me. Oo, huwag kang munang tumayo ako. Magpahinga ka na lang muna. Hindi na po kayo naanto. Kasama namin. Pakiabutan lang po siguro. Magasin na yun. Sige na kayo. Babasa na lang ako. Diba? Ano yung namin mangyayari yun? Ate, anong oras na? Alas 8 pa lang, nagugutom ka na ba? Hindi pa. Si Lola nasan? Nasa labas, nag-asikaso ng papel mo, uuwi ka na daw bukas. Si AJ umuwi na? Hindi pa siya umuwi simula kagabi. Bakit mo tinatanong? Huwag mo sabihin Project EJ ka pa din. Hindi naman. Hindi ba siya napano kagabi? Arthur, huwag mo na nga siyang alalahanin. Si mama mo, kagabi pa tumatawag, hindi pa din ba kayo nagkakausap? Nakapag-update naman na ako sa kanya. Okay na yun. Kuya Arthur, kumusta ka na? Okay lang. Si AJ, nakita mo? Nanto sa taas, ayaw bumaba. Gusto daw niya mapag-isa. Kuya, ikaw masyado kaya pa nag-aalala sa kanya. Baliw. Nasa taas siya? Sumama mo ako dun. Kaya mo na ba? Oo naman. Nakakatayo na nga ako eh. Sigurado ka? Kaya mo na? Oo, ate. Sige na nga. Samahan mo nga ako sa taas. Dahan-dahan. Ganda ng buwan, no? Kanina. Pero ngayong dumating ka, wala na, hindi na maganda. Nasira mo na. Alam mo ikaw, hindi kita maintindihan. Ang init-init lagi ng dugo mo. Hindi naman kita inaano. Iniligtas pa nga kita eh. So now you're blaming me? Hindi ko naman sinabing iligtas mo ko, di ba? Hindi naman. Gusto ko lang malaman kung bakit lagi kang galit. Thank you. Salamat sa pagligtas mo sa akin. At yun ang gusto mong madinig, di ba? Kaya ka nga nagpumilit na umakyat dito eh. To make me feel that I owe you my life. Sorry din. Dahil napahama ka pa ng dahil sa akin. Okay na? Yan ba talaga ang tingin mo sa akin? Ewan ko sa'yo. Mag-isa ka dito. Sinong nanakit sa'yo? Bakit ganyan katigas ang puso mo? Ang kapal naman ng mukha mo para sabihing ang tigas ng puso ko. Ano bang pinagdadaanan mo? Kung pinagsasasabi mo? Kamusta ka? Kamusta yung puso mo? Gaano mo na katagal pinahihirapan yung sarili mo para magpanggap na malakas ka? AJ, hindi ko gusto maging sa'yo. Pero alam kong may dahilan kung bakit ka ganyan. Nandito ako. Nandito kami para makinig sa'yo. You're not worthy to know my story. What can I do to be worthy of your story? AJ, look at me. It's okay. I understand you. At makikinig ako. Hindi mo kailangan palagi maging ganito. Kamusta? It's fine. Okay lang yan. Hindi mo kailangan maging matapang palagi. Your story is valid. Tagal ko nang
hindi kinakamusta. Ang tagal ko na hindi naririnig na kinakamusta ako. Ikaw pa kaya na hindi ko kilala? Bakit? Hindi ka kinakamusta nila mama mo? Si Diana. Kinakamusta. Pero parang norms na lang kasi sa akin na kinakamusta nila ako. So, ano nga yung kwento mo? Ano yung kwento ni AJ Perez? Mahihiya sila sa kwento ng buhay ko. Hindi pang pelikula. Ako? Hindi ako mahiyang makinig sa kwento mo. So, ano nga yun? Ako lang naman si AJ. Laging naiiwan. For the past 5 years, hindi niya sumubok na kumilala ulit. 5 years na pala akong galit sa mundo. 5 years na rin akong malungkot. Yun. Yun yung kwento ko. Yun ang kwento mo? 5 years? Paano mo nagawa yun? Angas ah. Ewan. Ganun talaga siguro kapag ilang beses ka nang nasaktan ng paulit-ulit. Ilang beses mo nang naranasan na nasaktan ka. You mean, boyfriend? Oo. Maliban sa isa na siyang naging dahilan ng pagtigas ng puso. Pwede ko bang malaman kung sino yan? Yung tatay ko. Siya yung lalaki nang iwan sa akin. Iwan sa amin ng mama ko. Kung gano'ng karaming beses niyang pinangako at sinabi na hindi niya kami iiwan, ganong karaming beses din niya na ganong karaming beses din na sinasaktan ako ng mga pangako niya. Siguro kaya ganun si mami, ganun sa akin si mama. Lagi na lang mainit ang ulo niya. Hindi ko din naman siya masisisi. Hindi ko din naman masisisi yung sarili ko. Kaya nga, nakapag-relasyon ako eh. Para naman maranasan ko yung pagmamahal ng isang lalaki. Pero as time goes by, pare-pareho talagang mga lalaki. Nasanay na din ako. So that explains kung bakit ganyan na lang kainit ang dugo mo sa akin. Oo. Kasi kayo mga lalaki, pare-pareho lang naman kayo eh. Hindi kita masisisi kung yan ang paniniwala mo. Basta, ang masasabi ko lang, hindi lahat aalis at sasaktan ka. Huwag mong gawing matigas yung puso mo. Gusto ko lang maintindihan mo na pwede kang maging masaya, na pwede kang mahalin at hindi iiwan. Hindi na siguro. Di ba? Ano yun? Gusto ko lang maintindihan mo. Na? Na ano? Hindi lahat, iiwan ka. Aba, formang-forma. Aba, may lakad ka ata, Arthur. Opo, La. May pupuntahan lang po saglit. Saan ka naman pupunta? Ay, kalalabas mo lang ng ospital ah. Magaling na po ako. Saka kung saan ako pupunta, wala ka na doon. Aba, marunong ka nang sumagot ah. Magandang umaga po. Nandiyan po ba si Art? Oh, bakit pumunta ka pa dito? Eh, ang tagal-tagal mo kasi. Ah, kaya pala. May pasikre-sikreto ka pa dyan, ha? Wala ka na doon. La, si AJ po. Alis na po muna kami. Mag-iingat ha. 2 araw pa lang mula nang ikay lumabas sa ospital. Opo, La. Noted po. Anong ginagawa natin dito? Kala ko ba magpapasama kang lumibot? Kaya nga, pero bago yan, kumain na muna tayo. Libre mo? Isa sa dapat mong tandaan, kapag ako nagaya, huwag ka na magtatanong kung sino magbabayad. Nax, RK yan. Hindi naman. Gusto ko lang makakain ng maayos na wala nang babasag ng trip. Pa-reserve ka pa kasi. Sorry ha. First time ko yatang marinig na mag-sorry ka. Mag-sorry na ako sa rooftop, di ba? Nang ano, labas sa ilong? Whatever. Yan ba talaga tinutulong sa inyo sa psych? Wala akong natutunan sa side. Defense mechanism lang ang pakinabang ko doon. And the other, just really not my cup of tea. Uy, gusto ko matutuan yung defense mechanism ha. Pwede mo nga, dali. Mamaya na, yan ay order natin.
may isang araw pa naman tayo para mapagkwentuhan yung defense mechanisms. Tara, kain tayo. Okay. Una at pinakaginagamit sa defense mechanism, ang denial. Simple lang. Dinedeny mo yung totoong nararamdaman mo, nasabihin sa iba at kahit sa sarili mo, para hindi ka mapahiya. Kahit hindi na okay, nagkukunwaring okay. Parang feelings, dinideny. Sunod, repression. Yung pilit mong kinakalimutan yung traumatic events na nangyari sa iyo in the past. Just basically because ayaw mo na yun na maging parte ng buhay mo. Halimbawa, pagde-delete ng pictures together ng iyong past romance. Regression. Bumabalik ka sa pagkabata, not in negative way. Parang ginagawa mo yung mga ginagawa mo nung bata ka to make you feel safe. Tulad ng ginagawa natin ngayon, sitting in fetal position. It's a kind of regression. Minsan, nagtatantrums tayo consciously kapag may di tayo na-achieve o may bagay na gusto natin pero di na ibigay. Next is projection. Yung ginagawa natin na hindi tama, ipinapasa natin sa iba. Kunwari sa school, nag-e-exam, may isang nangongopya sa katabi niya. Pero the moment na makita siya ng kinokopyahan niya, pagbibintangan niya pa yung kinokopyahan niya na siya ang nangongopya. At ang sabi nilang pinakamagandang form ng defense mechanism, yung sublimation. Kapag nasaktan ka o may discomfort, ginagamit mo yung energy ng pain into productivity. Kunwari may singer na nasaktan, instead of ranting, magsusulat na lang siya ng kanta. Mas magaling pa din ang Diyos. Para sa akin, siya ang unyielding defense. Tara na, 8 PM na pala. I know that I'm falling. I don't know what your plan is. But please God, don't make me fall into another heartache again. I don't think I can manage to survive again. Ang laki ng ngiti, Ito na naman si ate. Ilang buwan na ako nandito. Hindi ka pa rin ba marunong ng privacy? Privacy ka dyan. Sige nga, subukan mong i-private yung ngiti mo. Oh, anong masama sa nakangiti? Wala naman. Ang masama, yung dahilan ng ngiti mo. Naalala mo nung una natin siyang pinag-usapan? Si ate, magkaibigan nga lang kami ni AJ. Dati, subject to graduate lang. Ngayon, magkaibigan na. Baka susunod, tulog ka na niyan. Ay naku ate, malabo yun. Malabo ka dyan. Kwento mo dyan sa ngiti mo na hindi ka mahuhulog. Good night, Mr. Friendship!
ginagawa mo? Papadala ng mensahe. Gamit yung bote? Oo, nilalagay ko yung sulat doon tapos pinapaalam ko sa dagat. Tapos, mababasa nila yung sulat mo. Hindi ko alam, pwede. Pero at least, sabi ko yung mga gusto ko sabihin, di ba? Kesa naman kung kanino ko lang sabihin. Hirap na kayo magtiwala. Trust issues yan. Oh, problema mo. Wala. You cannot lie with a psychology student. Meaning, you cannot lie to me. Nalulungkot lang ako na go-overthink siguro. Tungkol sa... Tungkol sa future ko. Paano kung sa tagal ko nang galit sa mundo, nalipasan na pala ako ng forever ko? Naniniwala ka pala ba? Rom-com fan ako, kaya naniniwala ako doon. Pero hindi ako naniniwala dun sa slow-mo. Yun bang butterflies in the stomach. Pero naniniwala ako dun sa someone, somewhere, somehow. When the time is right, you'll find your partner. Hindi ko akalaing naniniwala ko. Oo naman. Pagkatapos ng lahat ng sakit, naniniwala pa rin ako doon. Pero ngayon, mahirap na eh. Mahirap nang magtiwala. Naiintindihan kita. At hindi kita masisisi kung hindi ka magtitiwala. Just take your time. Ang pag-ibig daw yung pinakadakilang bagay sa mundo. Kaya gusto ko lang sabihin sa'yo na swerte ka pa din. Tulad sa mama mo. Ang ganda nga ng buhay ninyo. Alam mo ba, ang buhay ng tao napakaganda. Pinapapangit ang natin mga tao. Kaya huwag ka nang malungkot. Sa bagay, pero paano mo naman masabi na swerte pa din ako? Kasi nagagawa mo yung gusto mo. Nakukuha mo yung suporta nila ng buong buo. Swerte mo na, pwede kang pumili. Swerte kaya ng mga anak na suportado ng kanilang mga magulang. Sa bagay, tama ka din naman. Ikaw, choice mo ba yung pagiging psych? Ewan, Daya mo naman, ano na? silang lahat gustong malaman ang pakiramdam ng pinili. Pero ako, buong buhay ko, tinatanong ko yung sarili ko, ano kaya pakiramdam ng pumili? Yung gagawin mo yung gusto, at yung pinili mo, yes, pwede lang talaga. So, yun ang kwento mo. Saktan ka na din ba? Lahat tayo nararanasan sa iba't ibang paraan at kadahilan. Duwag lang tayong umamin sa iba na nasasaktan tayo. Buti hindi ka nagbago, no? Anong guiding principle mo? Paturo nga. Simple lang. Magulo na nga yung mundo. Makikigulo pa ba ako? Malungkot na nga yung mga tao. Dadagdag pa ba ako? Regalo ko na to sa mundo. Yung tipong mabuhay ka ng masaya, kahit may mga problema. Change topic na nga. Hindi kaya. Napaka-rare lang talagang isipin na may kausap ako ng ganitong kalalim. Ang sarap isipin. Pero, ay, nga pala, alam mo isa pa. Hindi ko alam kung bakit hindi ko pa nakikita yung sarili ko na ikinakasal. Hindi naman natin kailangan makita yung future eh. Kasi yung totoo, wala naman talagang sigurado. Minsan, kailangan lang talaga natin magtiwala. At maghintay? At maghintay. Hanggang kailan? Hanggang kailangan. Hanggang hinihingi ng pagkakataon. Napakalalim mo namang tao. Nagka-girlfriend ka na ba? Oo naman. Pero tulad ng marami, nauuwi sa pag-iwalay. Minsan, kasalanan nila. Minsan, kasalanan ko. Kaya ngayon, focus na lang ako sa sarili ko. hanggang sa may dumating? Oo. Pero paano kung matagal? Di ba may lang ang buhay? Aging, palaging tama ang pagkakataon at panahon. Walang mahuhuli, walang mapapaaga. At hindi rin naman nagmamadali ang mundo. Hindi naman ginawang maikli ang buhay para madaliin. Maghintay lang tayo. The greatest things takes time. Pero magtiwala, umasa, at sumampalataya pa rin tayo sa magagawa ng Panginoon Diyos. Pero, ano kasi? Pero parang feeling ko dumating na. sino? Ako? Siyempre, hindi naman, di ba? EJ, may magbabago ba? Hello, Diana.
Ay, sige. Tara na. Hindi naman makakapunta sila Diana eh. Ano nga ulit yung sinasabi mo kanina? Wala. Basta bukas, may pupuntahan tayo. Sige. Magandang hapon po. Welcome po kayo. Hoy, kuya! Buti nakadalo po kayo. Oo, kasama mo si Ingrid. Tara, pasok na po tayo. Okay lang ba yung suot ko? Ano ba kasing meron? Kuya, ang ganda naman ng girlfriend mo. Hindi ko siya girlfriend. Kaibigan lang. Magandang hapon po. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Ano pangalan ng iglesyang ito na batay po sa pahayag ni Apostol Pablo iisa lamang? Roma 16, ang talata po ay 16, ganito po ang ating maririnig. Magbatian kayo ng banal na halik, binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Arthur! Bangon na! Ang hali na! Jillian! Sino ko nga pamangkin mo? Ay naku, Nay. Tulog mantika talaga yung si Arthur. Ano ba pinagagawa ng pamangkin mo? Lagi ng ganyan yan, tinatanghali ng gising. Kaya hindi na nakakain ng almusal. Hindi ko nga din po alam na eh. Madalas po, madaling araw na po siya natutulog. Ewan ko ba dyan? Arthur! Bangon na! Wala. Gising na po. Kumain ka na! Alas 11 na ng tanghali. Ayos ka lang ba? Lagi ka na lang ganyan, tanghali na gumising. Opo, ayos lang po, Lola. Puyat lang po. Inayos lang kasi kagabi. Sus, may inayos. Eh, pagbangon ko kaninang alas 3 ng madaling araw, nakita kitang nakatulala sa may bintana. Ate, pinagsasabi mo. Oh! Arthur! 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 Gumising ka! Arthur! Arthur! Tumawag ka ng tricycle! Dali! 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 Siya po! Arthur! 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 Jillian! Dalihan mo! Dok, kumusta na po nga po? Sa ngayon po, stable pa naman po ang pasyente. Nawalan lang po siya ng malay dahil sa kulang po siya sa tulog. Kaya kinakailangan niya pong magpahinga. May mga napapasin po ba kayo sa pasyente na iba sa kinikilos niya nitong mga nakaraang araw o linggo? Nitong mga nakaraang araw po, Dok, ay hindi po yan gumigising sa tamang oras. Tsaka hindi na rin po yan nakakain ng almusal. Naikwento rin niya po sa akin na nahirapan po siyang makatulog nitong nakaraang linggo. Madalas po siyang nagigising na lang bigla tapos nahirapan na po siyang makatulog ulit. Maaari pong insomnia ang nararanasan niya sa paghirap sa pagkakaroon ng disenteng tulog. I'm recommending na dalhin siya sa psychiatrist. Sa ngayon po kasi, wala po kami nakikitang serious physical illness sa kanya. Base na din po sa sinabi niyo, he might need a professional in mental health. Pagkagising niya po, you can request for discharge na. Mauuna na po ka na. Salamat, Dok. Nay! Oh, mabuti nandito na kayo. Nay, kamusta na po si Arthur? Nandiyan siya sa kwarto. Arthur! Andito na sila mama at papa mo. Ma. Anak, Pa. kamusta ka na? Ma, I'm fine. Kinulang lang po ng tulog this last week dahil po siguro sa project ko. Ang sabi ng doktor, insomnia daw. Kailangan lang niya magpahinga. Pero, nire-recommenda ng doktor na dalhin niyo siya sa psychiatrist. La, hindi ko po kailangan ng psychiatrist. Nak, subukan lang natin. Ano ba kasing nangyayari sa'yo? Marami lang po ako iniisip para sa intervention project ko. Yun lang yun. Hindi big deal. You will see a psychiatrist whether you like it or not.
kumusta po ang anak ko? Ma'am, your son is experiencing a depressive episode. Normal po sa atin ng mga tao na maka-experience ng ganito, but in the case of your son and your grandson, ang depressive episode na nararanasan niya has lapses for over 3 weeks. And this can lead him to being diagnosed with a major depressive disorder. According sa stories niya po sa aming session kanina, ay meron po siyang mga repressed emotions sa kanyang pagkabata na nagre-resurface sa ngayon. Bagamat hindi pa ganun ka-alarming yung kanyang situation, ay may mga symptoms na tayong nakikita. Nariyan na naglalakad siya habang natutulog. And then bigla niyang ma-realize na siya ay wala sa kanyang tulugan. Madalas din ang pag-atake ng kanyang insomnia. Kaya ay highly advised po that we conduct more sessions po with Arthur. Kasi kung hindi natin ito maaagapan ay chances are magkaroon po siya ng PTSD or post-traumatic stress disorder. Na kapag mas lumala pa ay maaari siyang mag-inflict ng pain or harm sa sarili niya. Arthur needs every support he can have now. And hindi po talaga biro ang mental illness. Kung papaano po natin na pinangangalagaan ang ating physical health, ay gayon din naman din ang ating mental health. But rest assured po that dito kami sa clinic ay we're doing our best to help him po. May questions po ba sila? Wala na po, Dok. Salamat po. Salamat po, Dok. Salamat. Te, dito muna ako. Halika po ka dito. Okay ka lang ba? Ano nararamdaman mo? Arthur, kanina ka pa namin hinahanap. Anak, kain na. Arthur, nakikinig ka ba? Kakain na! Anthony, ano ka ba naman? Ako naman ang bahala dito. Jillian, ilan mo. Sige po. Kaya lumalaki ang ulo ng anak mo. Kinukonsinti mo. Tingnan mo. May sakit pa yan. Hindi na nga nakatutulong. Nakakaperwisyo pa. Ano pa nangyayari dito, Anthony? Huwag mo naman ganyan yung anak mo. Nay, pinagsasabihan ko lang po ang magaling mong apo. Kumalma ka nga. Hindi ko naman ginusto to pa. Hindi ko hiniling na magkaroon ako ng ganito. At ang akala ko, hindi ko iindahin na hindi ko makuha ang suporta nyo para sa akin. Pero ngayon, dahil sa kakarepress ko, ito ako ngayon. Unti-unting kinakain ang sakit ko. Nakapag-aaral ka sa maganda at permanenteng eskwelahan. Hindi tulad na ibang bata dyan. Pero anong sinusukli mo? Ang bagsak na grades? Ilan ba ang akala mo pa? Akala mo ba yun lang kailangan ko? Ni minsan, tinanong niyo po ba ako kung gusto ko yung course ko? Tinanong niyo po ba ako? Anak, okay ka lang ba? Anak, kamusta ka? Pero wala pa. At anong gusto mo? Ang pagsusulat? Mag-isip-isip ka nga, Arthur. Walang natatamo ang mga taong kumukuha ng course na yan. Harap ko po yun pa. Mas pipiliin kong mahirapang kumita habang ginagawa ko yung gusto ko. Kaysa pinipilit ko yung sarili ko sa mga bagay na hindi ko naman pinili. Buong buhay ko sinunod ko naman kayo ah. Umangal ba ako? Hindi. Kahit minsan gusto ko sabihin, pwede bang ako naman? At talaga sumasagot ka na! Labas niyo na Anthony! Makaalis ka! Anak, pasensya ka sa akin. Maiintindihan ko kung magagalit ka sa amin ng papa mo. Ma, hindi naman po ako galit sa inyo. At hindi po ako magagalit sa inyo. Magulang ko pa rin po kayo. Nagtatampo lang naman po ako sa inyo, ma. Kasi yung mga bagay na gusto kong piliin, lagi yung lamang po pinahunahan. Piling ko ang liit-liit ko. Gusto kong pumili para sa akin. Kaso, inasusunod tulad ng kay Papa. Wala na ba akong karapatang pumili? Sorry ah. Pasensya na kayo ni Papa. Ako anak, babawi kami ng papa mo. Mahal na mahal ka namin. At para mas maging masaya ka,
Namaste! Friends of your life, EJ and friends! Good morning! Hi! Good morning po. Happy birthday, Art! Thank you, AJ. Happy birthday, Arthur! Thank you, Bella. Happy birthday, Insan! Thank you, Insan. Oh, bakit naman malungkot ka? Oo nga, bakit parang malungkot ang baby boy namin? Upo na din doon. Ay, hello po. Magandang umaga po. Magsasauli lang po akong rice cooker. Ay, wala mo pa yan. Magandang umaga po. Bro, birthday mo? Oo, dear. Uy, Shanghai. Uy, ano yan? Fried chicken. Bro, Plastic ka, umupo ka na din doon. Hindi, tinatawag na ako ni nanay. Hindi, Plastic ko na. kumain ka na din doon. Upo na doon. Sige, dadali may kanin pa man ako dito. Sige, dali mo na. Ba't ang tahimik ko? Kain na tayo. Uy, ba't pala malungkot ka? Wala eh. Hanggang sa birthday kong ito, wala pa rin sila mama. Apo, ano kainanin natin si Mama? Sabagay, sanay naman ako maging masaya kahit wala sila. Lalo, hindi ko naman kayo. O, siya. Kumain na lang tayo. Tama! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Gising na dyan! Arthur, ano ba? Inaantok pa Samahan mo na akong eh. gumala. Birthday ko pa Mamaya naman na. Samahan mo na akong gumala. Samahan mo na akong gumala. Mamaya na. Inaantok pa ako. Tara na. Birthday ko pa naman. Ano na si ate? Tara na. Mamaya na. Anak, happy birthday! Anak, happy birthday! Thank you po, ma, pa. Pasensya ka na. Hindi kami nakarating ng maaga para sa libungan ng birthday mo. Ayos lang po yun. Sanay naman na po ako. Okay anak, may sorpresa kami para sa iyo. Sana magustuhan mo. Ito nga pala, ka-birthday namin sa'yo ng papa. Pwede mo nang buksan, anak. Congratulations, anak. Ngayon na pumapayag na kami ng mama mo na kumuha ka ng course na gusto mo. Pwede mo na siyang fill outan. Talaga ba? Oo naman. Pa, salamat. Sabi ko sa'yo. Sana anak, galingan mo ha, pero ipangako mo po sa amin na tapusin mo muna yung course na ito. Opo pa. Congratulations anak, sana nagustuhan mo ang aming pa-birthday. Sige Jillian, lakad na kami. Sige po. Na. Ingat po kayo. Salamat po, ma, pa. Sabi ko naman sa'yo eh. Babawi sila kunyari ka pang hindi masaya. Natupad din yung pangarap ko. Pangako, gagalingan ko. Totoo? Oo naman. Dahil dyan, congratulations! Saan ba tayo pupunta? Magala, mag-unwind. Saka sabi ng psychiatrist na makakabuti daw sa'yo. At pinagpaalman din kita kay tita. Tita, pamangkin ka. Hindi lang magiging pamangkin. Saka inihintay ko lang na... Na? Basta baka umobya ka pa. O, pati ba naman kayo? Kasama kayo? Bakit? Gusto niyo ba kayong dalawa lang ni AJ? Hindi naman. So ready na! Let's go! Pati kayo? Ayaw mo? Hindi naman. Hindi naman pala eh. Tara na, pasok ka na.
Kuya, buti na lang di nakakatunaw tingin mo, no? No, bakit? Kasi kung nakakatunaw yan, baka wala na tayong driver ngayon. Mga baliw. Ang ganda lang kasi ng nasa side ni AJ. Maganda pala yung nasa side ni EJ. Ganda nga, no? Puro bahay. Baka ibig nang sabihin magandang maging may bahay. Ang witty mo dun. Nag-ano sa'yo ka, no? Siyempre. Talaga mga to. Lalim na iniisip ah. Hindi naman. Masaya lang ako. AJ, thank you Para saan? for being a good lesson. Siguro it's time for you to know this na when we first met, I know na there is something in you. Kaya minabuti kong ikaw yung gawing subject para sa project ko. Ginawa mo ko subject? Oo. At yun ang pinakatamang bagay na ginawa ko. Yun yung unang bagay na pinili ko. At akala ko dati, hanggang subject ka lang. Pero pinilit kong pigilan. Habang inatanggi ko, lalong naguhumiyaw tong nararamdaman ko. Nararamdaman? Yung sakit mo? AJ, di ko alam kung paano nangyari. Pero AJ, mahal kita. Gusto kong sabihin sa ito, hindi para mahalin mo din ako pabalik. Hindi ko hinihingi na mahalin mo din ako. Pero kung sakaling mailang ka, pagkatapos na malaman mo to, sana magsabi ka. Maiintindihan ko. Seryoso ba? Uy, totoo ba? Paano? Hindi ko rin alam eh. Kailangan ba sa lahat may dahilan? Sa halip kasi na ikaw yung makilala ko habang pinag-aaralan kita, mas nakilala ko yung sarili ko. Nalaman ko kung ano yung gusto ko. AJ, kasama ka dun. Kasama ka sa gusto. At mahal ko. Arthur, hindi ko alam kung paano ko patatanggapin ito. 5 taon na kasi mula nung huli ako nakipag-usap tungkol sa ganito. Akala ko pagkatapos nun, hindi na ako magmamahal ulit. Na hindi bagay sa akin yung ganyang klase ng pagmamahal. Pero nung dumating ka, unti-unti akong nabago. Nung nakasama kita, nagawa ko ulit na tumawa ng maluwag sa dibdib. Napaniwala mo ako na kaya pa, na pwede pa. At Arthur, naniniwala ako sa'yo at nagtitiwala ako sa'yo. Hindi ko alam kung paano ko to sasabihin sa'yo. Pero mahal rin kita, Arthur. Akala ko, hindi ko na to ulit mararamdaman. Pero mahal kita. At gusto ko magpagaling ka. Dahil pagkatapos ng lahat ng yun, pagkatapos ng lahat ng to, handa akong mahalin ka. Totoo? Oo. Mahal kita, Arthur. Salamat at dumating ka. Hindi ko to inaasahan. Mahal na mahal din kita. Ipapanalo ko tong sakit na to. Para sa'yo. Para sa atin. Oh, nakasilip na yung dalawa. AJ, punta ako dyan. Ngayon? Sige. Sakto nandito sila Bella at Diana. Sige, sama ko na din si Ate Jillian. Sige. Magkakaraoke tayo. Uy, nandiyan na sila. Wait lang. Sige na. Wait lang. Uy. Hello. Hello. Magandang gabi. Hi. Finally. Muna tayo dito. Asan si Tita? Ay, ito ba? Wala. May pinuntahan lang. Ay, thank you. 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 Thank
Journal book yan. Para sa project ko. Journal book? Mabasa nga. Huwag na muna ngayon. Saka na lang. Ay, ang daya. Para kang others. Ang immature ah. Self-inclusive. Okay ka lang? Oo naman. Ang saya lang kasi. Kahit diagnose ako sa mental illness, ngayon ko pa nararanasan yung mga bagay na ganito. Habang nagpapagaling ka, ako muna yung magpapatawa at magpapasaya sa'yo. Ang corny mo naman. So sinasabihan mo kong corny ngayon? Hep, 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 hep. Time check po. Mag-aalas na po ng gabi at nagpapahinga na yung mga langgam. Kasi... Ikaw ka. Tama ka na, Alicia. Sabi sa mati. Mabuti pa kumanta muna kayo bago sila umuwi. Kumanta ka na lang. Yung umaasa ko muna. Kanta ka na lang. Sige na. Niya ako. Go, AJ. Go, AJ. Sige na. Dahil sumayaw ka. Maghihintay sa tamang panahon. Kailan oras araw ito sa akin. Arthur? Bakit ka lumabas? Alas 2 pa lang na madaling araw, oh! Arthur! Arthur? Gising ako! Gising! Gising ako! Ano nangyari? Bakit ako? Oh, gising ako! May dali na sa hospital! Tulong! Tulong! Mama ka ng masakyan! Dali! 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 Sorry po, hanggang dito na lang po kayo. Kanina po ang bahala. Sabi ng doktor. Nananitigat na po si Ato. Nabukol. Nabukal po. Dok, kumusta na po ang apo ko? Stable na po ang pasyente. Isa lang. Nagtabog po siya ng injuries at nagkaroon ng bleeding sa nakita. Malala po ang natanong na ngayon. At maswerte po siya dahil nagawa po ng lumaban at maging stable.
Gagawa pa po kami ng further test at sa ngayon po ay hihintayin po natin ang magiging reactions ng kanya. Dok, gawin niyo po ang lahat ng paraan para iligtas siya. We will do our best. Sa panahon ngayon, ang laman ng mga diskusyon, negatibong emosyon at mga impormasyon. Pero di ako mahuhulog sa depresyon dahil alam ko ang tamang direksyon. Aking iingatan ang sarili't focus lang, di pahahad lang. Laging ready sa bawat laban, panatag ang loob na ako'y tutulungan ng aking Ama na makapangyarihan. Di ako mababahala, sa Diyos magtitiwala, sandat ako'y panata. Hindi ako nagdududa, siya'y di magpapabaya. Lahat ay makakaya, lahat ay makakaya, lahat posible sa Ama, kaya lahat ay kaya. Lahat ay makakaya, lahat ay makakaya, lahat posible sa Ama, kaya lahat ay kaya. Sa kuna o karamdaman man ay lumala, di na ako magtataka at di mangangamba, kundi lagi lang sincero sa mga pagpapanata. Ang magpapalakas sa akin ay ang aking Ama. Kung sunod-sunod man ang mga pagsubok, anumang sitwasyon, kailan may hindi susuko, hindi maiinip, matyagang maghihintay sa katuparan ng aking katubusan na malapit na. Di ako mababahala, sa Diyos magtitiwala, sandat ako'y panata. Hindi ako nagdududa, siya'y di magpapabaya. Lahat ay makakaya, lahat ay makakaya, lahat posible sa Ama, kaya lahat ay kaya. Lahat ay makakaya, lahat ay makakaya, lahat posible sa Ama, kaya lahat ay kaya. Ang Diyos ang aking proteksyon sa lahat ng oras at panahon. Gusto mo kumain? Baliw ka ba? Alam mo namang bawal pa, di ba? Nagbibiro lang eh. Sila mama, nasaan? May binibili lang sa labas. Pala, kamusta ka? Ito, okay na. Nandiyan ka eh. Alam mo, kung wala ka ng sakit, ang corny mo. Pero seryoso ko. Feeling ko hindi na ako magtatagal eh. Nahihirapan ako. Eh, huwag ka nang magsalita ng ganyan. Diba sabi mo, papanalo mo to? Hindi ko pa panalo na nagising ulit ako. Arthur, alam kong higit pa yung kaya mo ipanalo, di ba? Pero AJ, seryoso ako. Nahihirapan akong ilaban to. Kahit sino, hindi kayang talunin ang kamatayan. Sususuko ka? Iiwan mo ako? O talagang abang? O baka nga tama ako na pwede ko talagang maiwan? AJ, mabinig ka sa akin. Ilalaban ko to. Pero gusto ko masana na aalis ako.
At kasama din ang masiguradong okay ka na hindi ka babalik sa dati ikaw kapag nawala ako. Ngayon lang ako nagmahal. Ngayon ko lang ulit naramdaman yung pagmamahal. Kasi, puro sakit na yung nagdulot sa akin ng mga nauna. Nakasanayan ko na rin nasaktan. Pero, mas masakit pa na talaga. Kapag iiwan ka. Hindi gusto mo na iwan ako. Huwag mo kong iwan ulit. AJ, mahal na mahal kita. Sagutin mo naman yung tawag. Huwag ka naman mag-alala. Buhay pa naman ako eh. Kamusta ka na? Ma, Pa, sorry sa lahat na nasabi ko dati. Gusto ko din magpasalamat sa lahat. La, salamat sa pag-aalaga sa akin nang umuwi ako sa inyo. Anak, ano bang sinasabi mo? Gusto ko lang malaman ninyo hanggat may pagkakataon pa. Pa, sana naging proud ka sa akin. Pa, pinilit kong mag-exercise. Pinilit ko talaga. Pero hindi ko kaya. Ma, salamat sa lahat ng tulong mo. Na ilalabas ko ang lahat ng emosyon ko. Lahat sa inyo ni Tita. Nasa kasi yun. Anak, pagpasensyahan mo na ang papa mo. Alam ko, naging stricto ako. Pero alam mo, anak, proud ako sa'yo. Mahal na mahal kita, anak. Mahal ka namin na po. Mahal na mahal kita. Ha? Anak, lumaban ka. Kulang ang buhay kapag wala ka. Kailangan ka namin ng mama mo. Arthur! Dok! Dok! Ano po, Dok? Hindi kita hiniling, pero gusto kitang manatili. 7 buwan mula ngayon, nang makita ko ang flatline ng iyong buhay.
Hindi sa ganoong paraan ko gustong makita kang huli. Dahil marami pa akong plano. Marami pa akong gustong gawin na kasama ka. Gusto ko pang sumaya ng ikaw ang dahilan. Gusto ko pang gumising araw-araw na ikaw ang pinipili. Salamat sa mga alaala na nabuo natin at bubuuin pa. Oh, binabasa mo na naman yung sulat ko. Huwag ka nang malungkot. Buhay pa naman ako eh. Alala ko lang bigla. Paano kaya kung kinuha ka niya sa akin nun? Hindi niya gagawin yun. May plano pa siya para sa atin. Oo nga. Alam mo, looking back, natutunan ko na wala palang safe place sa mundo. Pero kapag kasama mo ang ama, kahit saan ka magpunta, safe ka. Alam mo na natupad din mga pangarap ko. Dininig na niya yung mga hiniling ko. At narinig na rin yung mga pangungustang naghahangad at naghihintay ng sagot. Naramdaman ko na rin ang kalinga ng isang ama. At pagkatapos ng lahat ng yan, totoo palang siya ang may kakayanang gumawa ng pinakamagandang kwento. Ako, nahanap ko na din yung gusto ko. Bukod sa binigay kanya sa akin, nagkaroon ako ng kakayanang pumili. Pagkatapos ng lahat, nalagpasan ng lahat ng sakit at pangamba. Alam mo, sa unang pagkakataon pa lang, alam kong tama ang pagpili ko sa iyo. At sa susunod na buhay na tatahakin kong kasama ka. At sa pagpili na umanib sa kawan niya, ang sarap lang balikan. Na lumipas ang lahat ng ngiti at lungkot. Pero nananatili siya. At ang mga aral na kaloob niya ay isang habang buhay nating ipagpapasalamat. PJ, Iha! Tara na! Kausapin na sila. Opo, La. Sa wakas, makakatanggap na po tayo ng banal na bautismo. Tara na, Arthur! Opo, misis ko. Misis ka dyan, di pa ako ito sinasagot. Ito naman, alam mo naman na nabatin sa doktrina, di ba? Saka, maaral muna. Nag-read muna at work. May mga taong hindi natin inaasahang dumating. May mga pangyayaring di natin natatanaw na kailangan dumating at maranasan. Hindi naging madali ang mga sumunod na kwento. Pero nakalampas sa tulong niya at sa pagtitiwala sa mga plano niya. At sa natitirang mga araw na ipinagkaloob niya sa amin, ay gugugulin sa pamumuhay at paglilingkod ng tapat sa mga aral niya. Pinapaiyak ka na naman ba ng libro na yan? Art, ngayon ko mas naintindihan na sa lahat ng mga pangyayari, sa mas magandang plano pa ganyan tayo uuwi. Oo naman. Sabi ko naman sa iyo, walang sigurado. Kailangan lang natin magtiwala, umasa, at sumampalataya sa magagawa ng Diyos para sa atin. Halika nga, Mrs.